Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Mga kay harapan, let me hear you scream! Ang tamlay naman, isa pa! Sa Bangayang On Repeat ang dahilan, ito ang programang that never gets old. Ditong may harapang solusyon on the spot. Sila pa ang senior na kapihan, ang Team Pula! Sabi nila, kalabaw lang daw ang tumatanda. Kaya hindi kami yon, kau yon. Sila naman, old but gold ang resbakan. Hindi nang iiwan. Ito ang Team Puti! Sama-sama tayo hanggang pagtanda dito sa... Face to face, harapan! Maganda yon. Hanggang pagtanda. Maganda yon hanggang pagtanda. Gusto Pipirma. ko yung lolo't lola. Yes. Dito sa Team Puti! Tama, after niyan, hihingi na kami ng kontrata. Sila, hubog na at panahon at pagkakataon. Kaya sila ngayon ay tinatawag na eksperto, our very own harapang tagapayo. Keep your mind sharp para layuan ka ng signs of aging. Payo yan ng ating mental health expert, Dr. Camille Garcia. Laging rumispeto sa matanda man o sa bata. Yan ang palaging bili ng ating love guru, Dr. Love Brother June Banaan. Kung ayaw malagot sa batas, maging law-abiding citizen na lang. From our legal expert yan, Attorney Lorna Capunan. Siya naman ang nilalayuan ng signs of aging. Timeless beauty, ika nga. Pero lapitin naman ng abono. Ito ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Corin! Ay, nako! Totoo yun! Totoo yun! Lapitin ng abono! O, ito naman ang masasabi ko, pag lapitin ka ng abono, lapitin ka ng swerte. Yay! Handa na ba kayo? Ano tayo dyan? Ayan! Alam po niyo, lahat na nadadaan lang sa sayaw at saya. Ano man ang ating problema? Di ba? Hahanapan natin ang kaligayahan. Uy, enjoy kayo. Ate Coring, pero the search is on po para sa ating sayawerong sawsawero at may papremyo po tayo, Ate Coring. Nanood ka ba? Nanood ka ba? Yes, nanood ako at may laman po itong 5,000 galing kay Ate Tuesday. Joke lang, joke lang, joke lang. Saan? Eto na. Tingin nyo ba sa Team Puti? Hindi, hindi, hindi. Wala, tahimik sila. O sa Team Pula? Puti? Pula. And the winner is... Mami! Congrats po. Oh, sayaw, nanay! Bakit pag ganun-ganun pa? Ay, batong baka! Ano ba yan? Okay. O, eto na, mga keharapan. Hello, hello, hello. Ito po ang totoong pakay ng ating programa. Hindi po pagsasayaw, ha? Ito ay away ng lolang 68 na at ang kanyang manugang na babae. Okay? Halos araw-araw daw ang binubungangaan yung lola nung manugang. Oo. Tuwing umuwi daw yung matanda galing sa panlilimos. Ay, ewan ko lang. Parang mahirap yatang magkaroon ng kakampi itong
So, tama, namamalimos ang lola kahit sobrang delikado. No choice dahil walang gamot kung walang limos. At teko, ito pa ha, pinapalayas pa siya ngayon ng manugang. Mahihilot pa kaya ang puso ng daughter-in-law o si lola ay tuluyang walang tutuluyan? Para kay Nanay Feli, kontrabida sa buhay si Manugang. Mahirap na nga ang buhay. Pinagtabuyan pa sa kanilang tahanan. Awa ako dyan. Sabi ko, ba't kami iyak? Mas pinapalayas akong tata eh. Tatamaan ang malas niyan, tata! Sa edad ni Ate Pili na ganyan, dapat hindi na siya nagmamalimos. Kasi kung anong mangyari sa kanya sa kalsada, mahilo, matumba, or ano pa, kawawa siya. Tigas po kasi ng ulo ng lola namin. Kahit sinasabay mo na wag lumabas, lumalabas pa din. Sa true, sino kaya ang mas matigas ang puso? 78 years old na senior citizen na hinayaang mamalimos ng kanyang manugang. Siya pa ang kumikita para sa bahay. Siya si Nanay Feli, 78 years old po. Saan kayo nanlilimos? Anong kalye? Doon, ang dami. Area 6. Marami. Yung doon sa Ano yan? Naglalakad ka sa kotse-kotse o nasa isang tabi ka lang? Ito po. Ganon. Po. Okay. Talagang may problema ka na. Oo. Ano ang sakit po ninyo? Noon dito. Pagkatapos, ma'am, ito masakit dati ko sa lumalabas, mabaho. Kasi yung ID ko noon, 75 noon, mabaho na, lumalabas. Bakit? O nagpatingin ka na? Hindi. Oo, inikat lang yung ID ko na, ma'am. Doon. Ngayon, Kailangan yung magpatingin sa OB-gynecologist para malaman mo saan galing yan. Baka may infection ka sa matres. kasi nga nung ako, ma'am, nung indiksyon, nung pumunta ako, may spot yung kabatan. Sabi ko, Anong sabi ng barangay, yung clinic sa barangay? Hindi ka pumupunta, madam. Bakit? Kasi parang Nahirapan ka? mahirapan ako kung wala akong ang pera ko. Oo. Ano yung reklamo mo sa manugang mo? Kasi kung wala akong pera, pinapagalitan ako, inaaway ako pa, pinapaalis ako pa. Kaninong bahay yun? Bahay na, ma'am. Bahay nila? Opo. Okay. Yun. Wala na kayong ibang tutuluyan? Wala po. Yung wala na kayong asawa? Patay na. Patay na. Ilan ang anak nyo? 6. 6? Oh. Wala ba doon sa 6 ang medyo nakakaangat na doon na lang kayo? Wala po kasi kung minsan nahirap naman sila, di na nakaaral, ganun. At eto naman ang kabilang panig, siya raw ang manugang ni Nanay Feli na bastos at palasagot sa kanya. Ang nagpabaya raw para mamalimos si Nanay Feli sa kalsada. Alamin natin ang kanyang panig. Tata, humarap ka na. Tata, manugang ka, bale. Yung asawa mo ang anak niya. Okay. So, totoo ba? Ito ang tanong natin, ha? Totoo ba na itong lolang ito na halos 80 na pinalalayas mo pa sa bahay pag hindi ka binibigyan ng pera? Opo. Sumagot? Alamin natin ang kwento sa likod ng kanyang hindi ko matake sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Pula, pula, pula! Sinong sisimangot? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. So, Tata, umaamin ka na binubusabos mo yung tiyahin. Opo, kasi po, palagi po niya ako pinapagalitan po. Tapos lagi po niya ako napapansin niya yung trabaho ko po. Tapos yung lagi lang niya po ako tamad daw ako, hindi daw ako naglilinis. Kaya yun po sila sabi niya lagi. Saka po pag nagtatrabaho po ako, pinapakilaman po. Pag
late ako sa umuwi, pakilaman po nila ako. Kaya po nagagalit po ako sa kanya. Okay. Lagi po siya Kasi bahay mo yon. Opo. Bahay nyo. Opo. Okay, so pinatira nyo si Nanay Feli. Opo, pinatira po namin siya po. Hindi ko naman po alam, ganyan po ugali niya. Pero totoo ba na naglilimos siya? Opo, totoo po siya. At nakakaambag naman siya sa inyo? Opo, nakakaambag nga po siya. Kaso nga po, sinusumbat po niya lahat ang mga binibigay po niya sa amin. Yung po masakit sa akin, sa loob ko po. Pag pinaghahambag po siya, sinusumbat po niya sa amin lahat. Yung binibigay po niya. Dapat po, hindi po ganun po sabihin niya sa amin. Dapat po, kung bigay lang po, hindi isumbat. Yung po yung sabihin po. Yung asawa mo may trabaho? Wala po ngayon kasi po nagkasakit po. Isang buwan po kami sa SAB, sa may... Anong sakit? Sa may, sa sakit po sa bronco po. Bronco? Opo. O may bakuna na ngayon ng pneumonia, ha? Opo, Pero hindi pneumonia lahat po. nahahagip. Pero maganda na rin pabakunahan mo yan. Opo. Ayun, pag po wala pa po siya, 6 na buwan po, pahinga po niya ngayon. Napapaaral ang mga anak. Yun yung isa ko pong anak, hindi pa po nag-aaral. Pero yung mga anak ko po, iba, nagtatrabaho po sila, tapos nag-aaral po. Kaya po, nakakapag-aral po sila kasi nagtatrabaho po. O, ayan. Paano ngayon ito? Pareho kayong nagre-reklamuhan sa isa't isa. Sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, ang tulugan ni Nanay Feli. Maliit lang ang bahay niyo, kasya naman kayong lahat doon? Nasisiksikan po. Siksikan, okay. Dumi-dumi nga naman, oh. Sa tabi ng hagdanan. Sa tabi ng hagdanan. May palikuran pa akong nakikita na May dadaanan. palikuran, madumi. Tapos, walang kabinet. Walang kabinet. Oo. Tapos si Nanay nakaano lang. Karton. May kutsyon ka ba rito? Walang kutsyon? Paano ka tumatayo? Tinutulungan mo naman siya tumayo. Oo. Inanuhan ko naman po siya, nalalayan ko. Ang maganda dyan, yung tumutulong na wala ng pagbubunganga. Diba? Oh, tapos yung mga anak mo, tatanda na, dapat tumutulong sila kay Nanay Feli. Lagi po kasi wala sila eh. Nag-aaral po sila eh. Ayun, ganun talaga pag may kasamang matanda, paghahandaan ninyo yun. Diba? Pero kanino kaya natin sisimulan ng pagbabago? Yung hindi nila pagkakasundo-sundo, kailangan malaman natin ang punot dulo. Yan malalaman natin sa mga testigo ninyo. Opo. Sa mga nakakaalam. Kampihan na sa kumukurot sa ating mga puso na istorya ni Nanay Feli at Tata. Ito po, sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Awa kay Nanay Feli at pagkadismaya naman sa mga anak niya ang kumurot daw sa puso niya sa tuwing nakikita ang matandang namamalimos. Abby, humarap ka na. Galit siya, galit. Bakit ka galit? Ang sama ng tingin mo kay Tata, Abby. Ganito po yun, Mami. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos po, puro bunganga niya para kay nanay. Lagi niyang sinasabi, pabigat ka sa buhay namin, lumayas ka dito. At tapos po, pag wala pong naibigay si nanay, pagdating niya ng malimos, pinapagalitan niya, wala kang silbi, lumayas ka dito sa bahay. Yun ang lagi niyang sinasabi sa araw-araw. Pag dumarating na maglabada siya, si nanay ang hinaharap niya, parang yung pagod niya, para matanggal siguro yung stress niya, pagod niya sa paglalabas, si nanay yung pinapagalitan niya lagi. Lagi niyang sinasabi, lumayas ka dito, wala kang silbi, wala kang kwenta. Kami na nakakarinig po, naiiyak na lang po kami dahil ako po, may nanay din po ako, pero never ko nasabihan ng ganun. Pero siya, wala siyang, sabi ko, wala kang kwenta na anak, wala kang kwenta na tao para sa nanay ng asawa mo. Dahil wala kang asawa, siguro kung wala si nanay. Lagi niyo po ba natutulungan si Nanay Feli? Alam mo, nung nasa ospital po sila, iniiwanan po nila walang pagkain. Darating pa siya, pagagalitan niya. Dahil hindi nakakalimos si nanay dahil ang lakas ng ulan. So araw-araw po talaga may nangyayari sa kanilang dalawa. So namamagitan po kayo palagi. Hindi po ako namamagitan sa kanila, kundi tinatawag ko si nanay dito ka kumain na sa bahay. Si Nanay Feli ba, bago dito sa Maynila, saan po siya dati? Sa La Union sila galing. Sa La Union. Hindi ayaw po ni Nanay Feli umuwi ng La Union? Wala na siyang uuwian po doon. Wala na siyang uuwian. Yung mga anak niya wala nang naiwan doon. Wala po. 6 ang anak ni Opo, Nanay pero Feli, pero 3 na lang ang buhay. Anong nangyari sa mga anak niyo?
Anong nangyari sa mga Nagkasakit anak niya? po. Nagkasakit? Yung isa po, binaril po. Binaril? Tapos nagkasakit yung dalawa pa? Opo. Hay. At saka hindi nakapag-aral yung mga yon. Opo. Yes, it's a cycle. Yung pagkakamali ng nanay, inuulit na naman ng mga anak. Ayun, kaya kailangan lahat ng anak mo pag-aralin mo. Opo nga At po. patapusin Kaso mo. po, ang mali naman po nila kasi, lagi na lang nila ako sinisitan niya. Yung lahat ng trabaho ko, pinapakailaman niya. Ganun Yun po talaga ang ayaw matanda. ko. Kasi po, sabi ko po sa kanya, huwag niyo na ako pakialaman dahil may isip naman ako eh. Hindi ko naman sila inaano, sabi ko. Ano tingin mo, Tuesday? Magagahit siya. Lagi. Bakit porkit iyo yung bahay, ate? Parang ang hinuha ko sa nangyayari eh. Inaano mo karapatan mong diktahan ang bawat galaw ng bukod sa nakakatanda na eh, dugo ito ng mister mo. Bakit ganun yung attitude, ate Kasi Tata? po, minsan po, nimumura niya po ako. So nangunguna, yun ang nangunguna si nanay. Mumurahin niya ako kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Tingnan mo, nung isang araw lang lumayas yan kahit na umuulan. Nangihingi-hingi sa mga kapitbahay para may makain lang. Alam mo, ate ko rin parang ako napaniwalaan si Ate Abby kasi anong makukuha niya dito? Kung sinasabi niya yung naririnig niya lang tsaka naobserbahan. Wala siyang intensyong iba na napakinggan niya ito, nakita niya, naramdaman niya at nagbibigay lang siya ng opinion sa pangyayari. Wala siyang dahilan para ibaba ka, Ate Tata. Katotohanan yung nakikita niya. O, eto naman. Kakampi ni Abby si Feli. Sa hirap ng buhay nila, Tata, huwag sana siyang husgahan kung inuuna muna niya ang kanyang mga anak. Kulot, humarap ka na. Okay. O, bakit si Tata ang kinakampihan mo? Lagi niya pong dinuduro to, ma'am. Dinuduro, pinag-iinitan. Opo. Napapansin niya po lagi. Kung ano po yung inaano ni nanay, ganun lagi. Ganun. Paano kaya ito? Nahihirapan ako. Oo. Parang ang proseso ng isip ni Kulot inaaway ka din. Opo. Kaya pareho na kayong magtatag team kayo, aawayin nyo din si Lola. Parang nagkaroon pa kayo ng team up, no? Laban kay nanay. Kawawa naman. Di ka ba naawa? Naawa naman po, kaso minsan kasi, dinuduro-duro niya po ako dun eh. Kayo rin eh. Tatanda din kayong dalawa. Yes. Okay, ito na ha. Ang nanay, hanggang kaya sa anak, lahat ibibigay. Pero kapag tumanda, paano na sila? Di ba? Sino mag-aalaga pag hindi na nila kaya? Anak o mga taong hindi nila kadugo? Ayan ang tanong para sa mga sausawero at sausawera sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Pula! Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Kasi sa ibang bansa, uso yung home for the aged, no? Na pwede mong paglagakan. Dito naman meron din sa atin. Pero parang nakikita ko kulang ang batas, ano? Mamaya tatanungin natin si Attorney Lorna, hindi ba dapat talagang may pondo, lalo na para sa mga napakaraming mahihirap na pamilya na nagkakademensya? Ang mga nakatatanda, saan sila ilalagay? Lahat kumakayod. Okay, sa Team Pula, ano sa palagay ninyo ang pwedeng solusyon dito? So, naiintindihan ko po, Nay, kung saan po kayo nanggagaling. Lalo na may lola din po ako, may nanay din po ako. Pero yun nga po, nasa isang bahay po kayo. Kung pwede po, bawasan po sana yung pagmumura at yung panunumbat. Okay. Ate Tata, kasi diba, nung tinake in nyo si Lola, alam nyo yung obligasyon nyo na aalagaan nyo siya. And ikaw, mother ka din, so naiintindihan mo na minsan pag nanay, pag hindi sila natutuwa sa anak or may nagusto silang punay, magsasabihan talaga nila. And siguro ikaw din, lalo na si Lola, pag matanda na mas lalong irritable, mas lalong mabilis mainis. Sana tingnan din natin siya with more compassion and respect, lalo na kasi nga, mas nakakatanda siya sa atin. Ikaw, Tuesday, tingin mo,
Ang hirap, Ate Hirap, Corinne. ano? Ang hirap kasi di ba sabi bumabalik sa pagkabata? Oo. Ang bata ba pag may nararamdaman, lalo mo pang sinisigawan? Lalo mo pang pinapagalitan? So dahil bumabalik na sila doon, mas kailangan pa nilang mas maraming pagmamahal. Ryan, ikaw. Ako honestly, Ate Corinne, mahirap talaga depensahan. Kasi syempre kapag ka medyo mas nakakatanda na, gusto mo na magpahinga na lang sila, enjoy na lang nila ang buhay nila. 'Di ba? Pero ayun, sana magtulungan na lang kayo imbes na naglalakwatsa si Ate Feli na humihingi kung kani-kanino, nagpapahinga. Yung mga anak niya, may mga edad na rin. Bakit di makatulong sa sitwasyon nyo? Alam mo, nakikita ko, Attorney Lorna, kulang na kulang tayo sa impormasyon at edukasyon about the aged. Tama. Di ba? Lahat tayo tinuturuan kung paano ang pag-alaga ng sanggol hanggang lumaki yan. Pero yung pag-alaga ng matanda, wala yan sa curriculum, ha? Wala talaga. Anyway, ano ba nakasaad sa family code for the elderly? Sa family code, nandyan yung definition of support. So sa definition of support, kailangan you support members of the family. Kasama doon yung children, yung parents, at saka yung brothers and sisters. Ang support, hindi fixed amount. Magkano dapat supportahan, ano? Depende yan sa pangangailangan. It depends on the means, kung ano yung resources, kagaya mo, no? Ikaw, naglalabada ka. Anong resource mo? Siya naman, nagpapalimos. Means and the needs. As you get older, mas malaki ang needs mo. Kesa sa, parang mga sanggol, hindi ba kailangan ng diaper? Pagtanda, kailangan rin ng diaper. Sino magbibigay ng suporta? Pamilya o estado? Ang primary dyan is the family. But, nasa constitution natin na the state is obligated to provide social security concerns, no? Nandiyan ang universal health law, kasama dyan ang elderly. Nandiyan ang PhilHealth, kasama. Ang problema, marami tayong magagandang batas, hindi naman binibigyan ng appropriations. Budget ang kailangan. That's why kung wala sa national budget, wala sa local government budget, walang nagdi-devolve sa mga barangay level, walang mabibigay. Kailangan kasi sa iba nila ginagastos. Kinukurakot nila Kasi ang problema gobyerno ngayon hanap buhay na. Hindi na social service ang tinitingnan natin. Correct. Hindi Puro kickback sa infrastructure. Correct. Construction. Diyan na pupunta ang pera. Malalim na problema to. Kanya nagiging cycle of poverty yan. Correct. Dr. Lava, nung nakasaad sa Biblia about, di ba merong honor thy father and thy mother? It's the fourth commandment, pang-apat na utos ng Diyos, Ate Corinne. Igalang mo ang iyong mga magulang, ang ama at ina. At kasamang paggalang doon, yung pag-aalaga, pag-aaruga sa kanila. Kay Tata, anong sinasabi ng asawa mo? Kasal ka ba doon sa asawa mo? Anong sinasabi ng asawa mo sa'yo tungkol doon sa nanay niya, sa problema mo sa nanay niya? Nasabi ko po sa kanya, lagi na ako pinapakailaman niya. Ganun. Hayaan ko lang daw kasi daw matanda na daw po. Yun po, sinabi niya. Ba't mo Minsan po naman makulit po din si nanay, kaya minsan nagagalit din po yung asawa ko. Sana kumilos din siya ng magdesisyon siya bilang anak. Kasi itong tinamaan ng kulog na matandang to, noong malakas pa siya at isinilang yung anak mo, lahat ng paghihirap niya, ginawa niya, nagkanggugutom siya para maipakain dun sa asawa mo. No? At kung ang hinahanap mo ay yung bubuti pa ang lagay ng biyanan mo, nagkakamali ka, anak. Mas maraming problema at sakit ng ulo ang ibibigay niya sa'yo. Hintayin mo, mga 2 buwan pa, papanghe katawan yan. Hindi na marunong maligo yan. Bibihisa na yan. It's in the Bible, Ate Corinne. Na tayo, pag tumanda, dadalhin tayo ng mga anak natin doon sa mga lugar na hindi natin gustong puntahan. Isusuot sa atin ang mga damit na hindi natin gustong isuot. Pauupuin ka sa isang lugar na hindi mo gustong maupo. Kontrolado ka na ng mga bata. Isa lang iwanan ko sa iyo. Sinabi ito ng nanay ko sa akin noon. At ito'y pinaniniwalaan ko. Kung ano ang ginawa mo sa magulang mo, gagawin sa iyo ng mga anak mo. Ito, hindi mo naman magulang yan. Biyanan mo lang yan. Pero ang totoo, nanay siya ng asawa mo.
yung pinapakita mong ugali ng pakikitungo sa kanya, nakikita ng mga anak mo yan. At asahan mo, pag pumuti ng buhok mo, maaalala mo si Dr. Love. Lahat ng kawalanghiyaan mo sa kanya, gagawin sa iyo ng anak mo. Pwede ka pang magbago. Naku, kahit maputi na ang buhok ko. Doc Camille, isang sample nga dyan, no? Hindi, loko lang. Birthday ba ni Doc Camille? Naka-red po siya eh. Naka-red kasi. Okay. So, Doc Camille, yung nakikita ng mga anak nila tata, yung sigawan, awayan, kasama yun, mamamana sa ugali ng mga anak nila yan? Karaniwan na na yung ganitong klaseng environment, talagang sabihin na natin na pag nakalakihan, pwedeng nasanay sila na imbis yung boses nila malumanay, sanay silang magsisigawan, yung ganun. Tapos, dahil yun ang naririnig. At the same time, kung napapansin nyo yung mga bata nga, as early as 2 years old or even 1.5 years old, nagmumura. What more sa isang bahay na palaging yun ay lahat ng sentence merong pagmumura. So talagang makikita natin na ito, hindi lang ito yung sabihin natin, yung akala nyo mamanahin, hindi, yung nakikita sa paligid. So siguro lang ate ko ring, malaking factor din siguro dahil wala tayong kaalaman masyado, no? Meron po kasi dito sa atin yung Philippine Society of Geriatrics and Gerontology. Alam nyo bang nasa Quezon City yun? Malapit lang sa atin. It's near, it's in E. Rodriguez. Ano meron doon? Makakatulong po sila na para sa ganun, kung halimbawa may mga ganyan, kung saan pong centers, pwede sila na, like kagaya niyan sa mga neurologists, pwedeng yung yung pwedeng mga activities na pwedeng maibigay sa mga katulad nila. At the same time, nagbibigay po sila ng awareness kung paano matutulungan ng ating mga seniors. Kasi nga, tumataas po yung talagang, sabihin na natin, yung mga seniors na medyo nagiging hopeless. Parang parami ang nakatatanda. Tumataas na yung populasyon ng mga katandaan sa atin, pero konti ng konti yung programa tungkol sa kanila. Para sa kanila. At saka sa bawat 1,000 nakatatanda, mga 16 magkakaroon ng demensya. Yes. Yun ang porsyento. So, nakakaawa, walang paglalagakan pati. Naku, ewan ko kung paano natin aayusin itong sitwasyong ito. Magkakapatawaran pa ba? Siguro yun na lamang muna ang una. Si Nanay Feli at ang kanyang manugang na si Tata. Matitigil na ba si Nanay Feli sa pamamalimos, edad na halos 80? At yung pagtutustos sa kanyang mga gamot, paano na? Ito namang si Tata, magbabago ba't iintindihin na ang nanay niya? Magbabalik po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Ito ngayon ang gagawin natin kasi hindi naman instant yan, di ba? So, ipapa-full check-up ka namin. Kasi hindi mo alam kung anong problema mo eh. May lumalabas na daw sa kanya na hindi maganda. So, ipapa-check up ka namin at bibigyan siya ng gamot para mawala yung sakit-sakit. Hindi ba? Okay. Nakita ko yung bahay mo, bigyan ka namin ng mattress, unan. Mattress para malambot. Ang hihigaan mo. Unan, kumot. Panlinis ng bahay. Magbibigay din kami sa inyo. Linisin nyo yung kubeta nyo. Masyadong madumi. Okay, nanay, ha? So, para lang makariwas sa lahat, magbibigay kami ng kaunting pera sa inyo at saka kay nanay para lang maganda yung simula ulit ng pagbabagong buhay ng inyong relasyon. Kasi huwag ka nang sasagot dito kasi matanda na. Ganon talaga, magtiis ka, day. Diba? Magtiis ka. Total, ang gagawin natin, ilalapit natin kay Mayor Joy Belmonte, si Nanay Feli, para malaman kung saan ba yung pinakamagandang institusyon na pwedeng puntahan ni Nanay para ang kasama mo, mga eksperto sa matatanda, mga kaedad mo, naglalaro kayo ng mahjong o baraha araw-araw, may pakain ka ng libre, ay hindi ka pa nakukonsumi sa mga ito. Hindi ko na makakita na malang. Pati yung mata mo, pati tignan natin, ha? Baka kailangan mo na ng salamin. Nay, okay?
Lahat yan, ayusin natin para sa'yo. Okay? Abby, maraming salamat sa pagmamalasakit mo, ha? Okay. O so, kayo, ikaw na ang tumayo, mag-sorry ka naman dyan sa matanda. Oh, sige na. Ikaw na ang humingi ng Nay, paumanhin. pasensya ka na kung anong ginagawa ko sa'yo. Tumayo ka, Day. Tumayo ka naman. Nay, pasensya ka na kung anong ginagawa ko sa'yo. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko na eh. Kasi mahirap talaga tayong buhay natin eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko na eh. Nay, pasensyahan mo na ako. Kung ganito ako, Oh, ayan. Di ba? Mas maganda, sino ba dito ang kailangan ng pustiso? Ay, Nite, ayaw nyo ng libreng pustiso? Ako po. Libre! Bibigyan namin sa inyo. Ako po. Inay. Ako na lang marami kwan. Ha? Sinisyo ko na lang. Oh, nanay, huwag ka nang bumulong-bulong dyan. Basta lahat ng kailangan mo, gagawin natin, ha? Para sa kalusugan mo, okay? O, sige. O, eto na. Sa programa kong ito, maya't-maya, hindi ba, may nadidiscovery tayong pagkukulang sa ating mga sarili na sinasalamin ng ating mga problema ang tinatalakay dito sa programa. Kasama na dyan na habang busog ang batas sa karapatan para sa mga bata, kulang na kulang ang edukasyon sa madla at probisyon sa batas para sa mga nakatatanda pala. Kitang-kita natin ito ngayon. Saan dadalhin ang mga tulad ni Nanay Feli na 80 na nanlilimos pa at binubusabos? Panawagan po ito sa gobyerno. Samantala, kung may nakatatanda kayong kup-kup sa inyong mga bahay, sila po ay nag-ambag na sa ating mga buhay. Nasa atin naman ngayon ang lakas ng katawan at isip para sila'y alagaan at intindihin. Okay? Nagkaliwanagan tayong lahat, ha? Maraming salamat. Ako po ang inyong Ate Corinne, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to Face. Dito na lang tayo magpa-picture. Face to Face. Face to Face. Face to Face. Face to Face, harapan tayo. Face to Face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to Face, tama ng okrayan. Sabi na sagutin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face. Kalma, kalma. Nakiusap ako ng maayos sa inyo na ibabalik ko rin yung pera. Nung ako nakiusap sa'yo, hindi mo man lang ako pinagbigyan. Hindi ayos yung mga trabaho niyo, hindi ko pinapakailaman eh. May nagsusumbong po sa akin, yung mga tabas po ng mga bakal, kinukuha po nila. Paano kasi, yung sahod, kulang. Sinabi ko naman po sa kanila na bibigay ko po yung kakulangan ko. Kinuha muna nila yung bakal, kaya gumanti rin ng hindi pagbigay ng sweldo. Hindi nagbigay ng sweldo, kaya kumuha ng bakal. Kaya importante, may sistema. And I, Ate Corinne, your pambansang referee. Harapin mo face to face.